Saan ka nga ba dadalhin ng kayabangan mo? Masihan ba ang laki ng isang tao para ito katakutan o masabing matapang? Ang kwentong ibabahagi ko ngayong araw ay karanasan ito ng ating bida na tawagin na lamang nating si Ador. Taong 1988 sa lugar ng Barutak, Iloilo. Binatang mayabang itong si Ador. Laking bulas kaya abot hanggang bunbunan ang kaangasan ng binata. Kahit sino sa lugar nila ay natatakot sa kanya. Madalas, pinangingiligan ito ng mga kabataan at maging mga kaibigan niya. Maghapong nakatambay si Ador sa tindahan ni Aling Rosing. Marami din ang nakatambay sa tindahan na halos lahat ng mga taga-baryo na walang ginagawa ay doon nag-uumpukan. Tanging ang timbahan lamang kasi ni Aling Rosing ang kauna-unahang tindahan sa lugar nila, kung kaya't halos lahat ng mga taga-baryo ay doon din nagpapalipas ng oras. Mga bata, paalala lang ha, delikado ang panahon ngayon. Sunod-sunod ang patayan dito sa atin. Kaya hanggang alas 7 lang ng gabi bukas ang tindahan ko. Mahirap na. Kailangan ko din pangalagaan ang kaligtasan ko. Maging kayo, balita ko, hindi ordinaryo ang nambibiktima, ang sabi ni Aling Rosing. Sige po, Aling Rosing. Wala pong problema yun. Naku, ako man natatakot. Hindi lang yata sa lugar natin ang balibalitang aswang daw ang nambibiktima. May nakapagsabi pa nga na nangangain daw ng laman ng loob ng tao ang aswang. Madalas, binibiktima daw nito ang mga buntis at mga batang paslit. Ang sabi naman ni Ray na nakatambay noon sa tindahan ni Aling Rosing. Naku, tong si Re, ang sabihin mo, duwag ka talaga. Aswang sa baryo natin? Kay dami ng kabahayan Dagdagan pa, ang dami din naman ng matatapang. Tapos sabihin mo may aswang, nangangain ng lamang loob. Naku, loko-loko. Sa palagay mo, sinong buang ang maniniwala sa kwento mo? Kwento pa ni Kupong-Kupong. Ang sagot naman ni Ador habang nakatawa. Nagkatinginan ang lahat na parabang nagkakaintindihan. Sabay pa silang nagkatawanan hanggang sa kumambyo bigla itong si Ador. Natahimik ang lahat habang nagsasalita ay panay ang paghahamon nito sa kung sino ang lalaban sa kanya. Napatahimik kayo. Kanina lang ang lakas niyong makatawa. Hay nako, kung sinong siga at matapang sa lugar na to, kahit anong nilalang pa yan or aswang pa yan, wala yang sinabi sa akin. Kaya ko yang ihambalos pag nakasalubong ko sa daan, ang sabi ni Ador na may kayabangan. Ay nako, wag kang ganyan binata, hindi mo hawak ang mga tao sa paligid mo. Maaring malakas ka sa inaakala mo ngayon, pero baka mamaya pumakyaw yang tapang mo, ang sabi naman ni Aling Rosing. Naku, Aling Rosing, hindi nyo naman ako kilala. Wala akong kinakatakutan, maging aswang pa yan. Pag ako nakasalubong ng aswang, yayariin ko yan. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ihambalos ang demonyo, matapang na tugon ni Ador. Sa dami ng tao sa tambayan, hindi namalayan ng binata na may isang nilalang na nakarinig sa kanyang mga sinasabi. Napatawa ito sa di kalayuan sa kinauupuan ng binata. Masakit ang titig nito na parang gusto na nitong ipakita sa binata kung paano magalit ang isang halimaw. Mag-aalas 9 na ng gabi ng araw ding yun, binabagtas ng binata ang daan pauwi sa kanilang tahanan. Galing ito sa bahay ng kaibigan niya at nakipag-inuman.
Habang binabagtas ang kahabaan ng palayan ay may kung ano itong nakita sa dulo ng lugar. Isang nakatuwad, maitim at puno ng balahibo ang katawan. Aba! Hoy! Padaanin mo ako ng maayos! Pag ako di makapagtimpi, babalatan kita ng buhay. Diyan ka pa talaga humarang. Ang sabi ni Ador. Humarang? Sino? Di pa matapang ka? Sige, subukan natin yung tapang mo. Maglaro tayo. Kung makakalampas ka sa palayang ito at makaabot doon hanggang dulo, bubuhayin kita. Pero pag hindi mo narating ang dulo, may mangyayari sa iyong masama. Ipapakita ko sa buong baryo kung paano ko lalapain ang maapog na tulad mo. Ang nakakatakot na bulalas ng nilalang. Noong mga oras na yon, nakaramdam na ang binata ng sobrang kaba. Hindi siya sigurado kung kaya niya bang lagpasan ang hamon ng nilalang. Aminado siya sa sarili niya ng mga oras na yon ay sinasakop na ng takot ang sarili niya. Ang sarap ng amoy. Amoy taong takot na takot. Maghanda ka sa bilang ng 3. Tumakbo ka na. 1, 2. Ang sabi naman ng aswang. Kumaripas ng takbo ang binata. Sa isip niya ng mga panahong ito ay makalagpas lang sa palayan. Akala niya ganun lang kadali ito, pero nagkakamali siya nang mapag-isip niya na parang kanina pa siya tumatakbo pero hindi man lang siya lumalayo sa nakatayong aswang na tawa pa ng tawa. Ang kaninang takot na umuusbong sa pagkatao niya ay tuluyan na siyang nilamon. Halos maihi na ito sa pagod sa pagtatakbo. Habang mabilis na binabagtas ang lugar, may kung anong nilalang ang humawak sa kanya at bigla siya nitong hinambalos bigla. Parang himatayin siya sa sobrang lakas ng kanyang pagbagsak. Pero dahil na din malakas ang kaisipan ni Ador, ng mga oras na yon, bumangon siya at gumanti. Naisip niya kalaki niyang tao at kaliit lang di umano ng nakikita niyang nilalang. Yawa! Huy, demonyo! Oo, marahil iniisip mo natatakot ako. Sige, patayan pala ang gusto mo ha. Dali, sumugod ka. Traidor ka. Kung totoo ka sa salita mo, lalaban ka ng patas, hindi sa panlilin lang. Alam kong lamang ka sa kapangyarihan, pero hindi kita aatrasan. Ang matapang na tugon ni Ador. Patas! Lumalaban ako ng patas. Ito'y kasama sa pagsubok. Malakas ka, di ba? Kaya mo, di ba? Kaya humanda ka. At malapit na ang dulo. Ang sabi naman ng aswang. Sabay turo nito sa dulo ng tinatahak nilang palayan. Nakaramdam na ng sobrang pagod ang binata, ngunit biglang naalala niya ang katuruan ng matatanda na kung may nararamdamang panganib sa panliling lang, hubarin ang damit at baliktarin ito. Sa isip niya, paniniwala lamang ito pero nagdasal siya na sana gumana. Ang sa isip niya lang ay makalagpas sa mga oras na yon, kaya nananalangin siya na sana makalagpas siya sa dulo. Nang bigla na lang may humawak na naman sa kanya at sa pagkakataong ito, hinawakan niya din ito. At nagulat siya na maliit lang ang nilalang pero sobrang bigat. Hindi niya kayang buhatin. Sa laki niya,
Nakaya siya ulit nitong ihambalos ng 2 pang beses. Bumagsak ang binata sa palay at mga dahon na noon ay tuyo. Habang pagapang na bumabangon, nasipat niya na pasugod ulit ito sa kanya. May kung anong pumasok sa isip niya na kunin ang palay at ihampas sa aswang. Ubos ang lakas niya nitong hinampas at napasigaw ang nilalang, hudyat na nasaktan ito sa ginawa niya. Sa pagpapatuloy ng kwento, nabuhayan siya ng loob dahil sa nakita. Ang nilalang ay natablan ng panghampas niya. Nakita niyang umatras ito at bahagya ding dumistansya sa kanya. Ito na rin ang pagkakataon niyang makatakbo ulit. "Sige, halimaw! Masakit ba? Ako ngayon ang papatay sa'yo. Sinasabi ko, hindi ako natatakot sa'yo, aswang. Aswang ka lang, si Ador ako," ang sabi naman ni Ador. Tumakbo siyang hinampas sa kung anong direksyon ang palay. Ang palay, guys, yun yung part yata nung isang, ano ba yung tawag doon, dahon ng nyog na may matigas na parte. Ramdam niya sa pagtakbo niya ng mabilis ay yung pagkapagod. Hanggang sa nakita niya ang isang dipa na lang ang layo niya sa dulo ng palayan. Buong lakas siyang tumalon upang makalagpas sa lugar. Akala niya ng mga oras na ito ay katapusan niya na. Binagtas ang lugar malapit na sa bahay niya nang marinig niya pa ang tunog ng kung anong nilalang. Nang mapagtanto niyang nasa pinto na siya ng tahanan nila, sobrang pasalamat ang naramdaman niya. Inakala niya nung mga oras na yun ay mamamatay na siya. "Nay, tulong! Tulungan niyo po ako, Nay! Tulong!" ang sabi naman ni Ador habang kumakatok sa pintuan nila. Bumukas ang pinto. Ang nanay niya pala na sobrang nag-aalala sa kanya. Marahil pasaway itong bata si Ador, pero ni minsan hindi daw ito umuwi ng madaling araw na hindi kasi napansin ng binata. Mag-aalas 4 na pala ng mga oras na yun. Kung titingnan, malapit lang naman ang palayan sa bahay nila at lalong hindi din malawak ang palayan para hindi siya makaalpas. "Nako, Ginoo ko! Anong nangyari sa'yo? Domeng, tulong! Tulungan mo ako! Si Ador!" ang sabi naman ni Nanay Gloria na gulat nung makita ang anak niya. "Kaaga-aga, Gloria! Kalakas ng sigaw mo! Ano ba yan?" ang tugon naman ni Tatay Domeng. Naudlot ang gusto niyang sabihin nung makita ang sitwasyon ng anak. Dali-dali niya itong binuhat papuntang silid. Sa sobrang pagod, nahimatay na din ang binata. Nagtataka ang mga magulang kung bakit ang dami niyang pasa. Naliligo pa ito sa putik. Nilinis ng ina ang anak niya. Nakita niyang puno pa ito ng kalmot at pasa sa buong katawan. Dahil na din sa natamong mga pasa, inapoy ng lagnat ang binata. Pero maalaga naman itong ina niya. Umaga nang nagising na ang binata, may tali ng sambong ang ulo niya. Maging ang mga pasa niya ay nilagyan ng mga halamang dahon na panglunas. Tumawag na din pala ng albularyo ang ama at kinausap siya nito. "Buti na lang hindi malubha ang mga sugat mo, iho. Kunting tapa lang ng alibhon at kasla, mawawala din yan. Ang nasagupa mo isang nilalang na mabangis dahil dyan sa tinamumong sugat. Ano bang nilalang yon, iho? Ikwento mo sa amin," ang tanong naman ng isang albularyo na gumagamot sa kanya. Kaharap ang mga magulang niya na inilahad niya na ang naingkwentro niya ay isang aswang.
Pero hindi niya daw ito namukhaan dahil nababalot ito ng itim na balahibo. Inilarawan niya kung paano siya walang awang hinambalo sa lupa. Sa unang pagkakataon, doon pa lang siya umiyak sa harap ng mga magulang niya at niyakap niya ito habang nagsasabi ng, "Patawarin niyo ako. Hindi po ako magyayabang. Hindi ko na po uulitin yung mga sinabi ko. Patawad po," ang sabi naman ni Ador. "Nako, nagulat naman ako sa iyo, binata. Kilala kang matapang sa lugar natin pero sa nakikita ko, magiging maayos ka. Ang naengkwentro mo ay hindi ka balak patayin. Gusto niya lang makita ang tapang mo at yon ang napatunayan mo sa kanya. Magsilbing aral na sana ito sa iyo, iho. Anuman ang kalakasan na taglay natin, hindi dapat ito ginagamit upang makapanakit. Kugmo ang tawag sa aswang na nakalaban mo. Mahilig maglaro ang mga nilalang na ito at asahan mo, pinakita mong tapang, baka sa susunod na araw kaibigan mo na sila." Ang tugon naman na nakatawa pa ng albularyo. Mabilis kumalat ang balita sa buong barangay. Imbis na pagtawanan ang binata, nakakuha pa ito ng respeto sa mga kabaryo nila. Usap-usapan na din ang aswang na naengkwentro niya dahil sa nangyari. Minabuti ng kapitan ng barangay na palagyan ng mga tanod ang outpost nila at kung saan siya nabugbog ng sa ganun maiwasang maulit ang insidente na minsang engkwentro na sa nilalang na kung tawagin nila ay kugmo. Sa kwentong ito, parang napapaisip ako kung totoo nga ba ang aswang? Sa palagay nyo guys, kung ginagawang panakot lamang ng mga matatanda ang aswang, pero bakit may mga istorya na kung saan na ilalahad pa ng mga tao na naka-experience talaga nito? Ano man ang kwento ng mga kabalaghan sa lugar natin, sana sa susunod ay makabahagi ulit tayo ng most interesting at saka maganda pang kwento. Sana sa madaanan po ng video na to, mag-click na rin po kayo at mag-subscribe po kayo sa channel.